Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Welcome po sa ating maagang Facebook Live. Ito po ang inyong host, Jesus Onggang Jr. O the alteram partem, let us hear the other side. So, magandang umaga. Kahapon, may nilakad pala ako. Ang balita, siyempre pinalap ko yung papers ko doon sa opisina, kung saan nakabinbin ba, kung saan nakasalang. Ang balita, ano pa rin bibitinin talaga. Actually, nakadalawang directive na ako noon Una, yung black and white. Pangalawa, yung text, yung galing doon sa office of the commandant namin sa Philippine Coast Guard. So, bahala na sila dyan. Kung bitinin man nila yan, yun, makita ninyo. Dalawang directive na binibitin pa rin. Commandant na mismo yun at saka office of the commandant na. So, yun lang yun. So, ang problema ko lang kasi yung daily expenses ko ba. So, God bless dun sa mga kasama, mga kuwan na kahit papano tumutulong ba. Bahala na yung Panginoon sa inyo magbalik niyan. At syempre, kung loobin makabalik ako, alam na rin. Obligasyon naman natin yan na ibalikan yung mga ganung bagay. So, ano pa ba? Bakit pala ako napaaga ngayon? Ang nangyari kasi, siyempre sa panahon ngayon ng tag-hirap, kita nyo maraming dumadaan dito Siyempre sa hirap ba ng buhay, siyempre sabihin mo man kahit gumagawa sila ng hindi maganda o masama man halimbawa, siyempre kailangan din nilang masurvive ganun lang yun. Alam nyo naman yung job opportunity dito sa Pilipinas, sobrang taas ng mga requirements, tapos sahod ganyan, tapos 6 months lang ganyan, i-renew ka na naman. Kumbaga forever ka na ganyan asahan mo na hindi ka talaga uunlad. Ibig sabihin kinokontrol. Control ho. Kaya doon sa mga nagtapos naman, tapos pumasa kayo ng mga civil service, may mga license kayo, mag-abroad ho kayo. Hindi ko naman sa dinidiscourage ko kayo dito. Kasi kung private company ka, lalo private company, nakaranas din ako dyan saglit lang kasi sa private company, sisantiin ka kaagad ngayon sa government, halos sa ganun din. Iba dyan, mga sinisisanti agad-agad ewan ko ba bakit sa panahong ito parang ang hirap ng buhay sisantihin ka na lang kaagad. So ganun, wala ba yung other mga consideration ba na tulad niya nagserbisyo ka naman, kumbaga nagserbisyo ka, walang consideration tulad sa akin i-refresh ko lang, 2001 meron na rin akong ginawang saving lives and properties doon sa Iloilo City nung nasunog yung isang mall doon sa may mismong tapat ng pinto nila. Ilang kutsing nagkahilera doon. So ganun ba? Tapos yung kasama ko sa Sambales noon, nung nag-firing siya, talagang pagdinig ko ng putok, tinakbo ko kagad doon sa may firing range Sakto pagdating ko, may nakatayo doon sa likod niya, dalawa, siguro kararating lang din noon yung dalawang tao. So Jaime, bahala ka na Jaime kung ikwento mo sa kanila dyan or hindi. Alam mo naman yung tayo lang naman dalawa na iwan doon. Kasi yung ibang tropa wala doon Although na 4 tayong naiwan doon sa Sambales. Si Chief Mystica saka si Chief Magallanes puro nagsipagpahinga na rin Alam mo naman yung nangyari kay Chief Mystica.
Tapos yung kay Chief Magallanes, nagpahinga na rin siya ng 2010 sa hospital. So ganon. Hindi ko naman binabanggit dito para sabihin ba na utang na loob. Hindi ganon. Ang akin lang, at least may kwento ko ba sa kanila na ganon. Siyempre padapa-dapa ka doon hindi mo napansin sa likod mo, pasipat-sipat ka doon sa target mo, yung sa likod mo may nakatayo. Kung hindi ako nakarating doon, alam nang mangyari sa'yo doon. Ganon yan At least may kwento ko malang sa kanila, at least na-preempt ko ba yung pwedeng mangyari doon. Nasaksihan mo man yun nung nilapitan mo yung target doon, target paper, tapos pagbalik mo nakita mo na hinarap ko yung dalawa. Hindi ko iniwanan ng tingin nung iniwan mo yung rifle doon sa kwan, naka-rest doon sa may tawag nito, alam mo na, sa ginawa mong improvise na bipod o tawag niyan, o rifle rest ba tawag nun. So ganon. Tapos may kwento ko man lang sa kanila, yun lang yung akin. Hindi ko naman tinitingnan yan at sinasabi na para bang utang na loob. Hindi. Magkasama tayo, obligasyon yun. Ganun talaga. Lalo na senior pa ako sa'yo. Siyempre, ganun yun. At least salamat naman sa Diyos dahil tama lang talaga yung assessment ko noon. Pag dinig ko ng putok, takbo ka agad ako. Sabi ko dahil naisip ko, ikaw lang mag-isa dun Yun. So, ang nangyari pala ngayon, balikan natin, bakit ako nagising ng maaga. Ito na nga, siyempre daming dumadaan dito. Ang style kasi ng mga yan, ang spotter, taga rito sa amin. Pero yung mga tirador, tulad yung mga nagkarnap ng mga motor dito, taga ibang lugar yan. Pupuntahin sila dito, di kaya nakastambay na sila dyan. May mga motor din yan, pero may kasama yan. Siyempre yung angkas Ang tirador dyan, yung driver ng motor, tsaka may angkas yan. Bababa man yan sila halimbawa, iwanan yan tapos lakad-lakarin yan. Siyempre naka-info, naka-text na yan may mga nag-i-scout. Yung mga scout taga rito, ganun sila katatalino dito. Tapos yung kanilang mga text din yan, mga broken na rin yan halimbawa. Mga coded ba? So ganun yan, matatalino yan sila, lalo mga Pilipino matatalino So ganun lang yun. Yung mga yan, pwede na mangulihin, kaso lang, siyempre, kailangan talaga mga CCTV rito. Opo, CCTV. Kasi ilan lang naman yung daanan dito Ilan lang yung daanan. So, ganun lang yun. Usual kasi dito, kinukuha nila, dinadala sa malayo talaga Tapos sinachap-chap na nila yun. So, yun lang yun. Kumbaga, bihira mo na makita. Yung iba dati, may mga na-retrieve pa. Pero siyempre, tumatalino na yan sila pagka operation nila yan, halimbawa, na kaagad yun. Chap-chapin na nila kaagad yan doon. Ganon yun. Siyempre, ang mangyari niyan, kung talagang hindi naman maka-establish ng mga CCTV, mga pang-monitoring ba, kasi mahalaga talaga may CCTV. Opo. Tapos alam naman nila yan, yung mga lugar dito kung saan dinadala yung mga nakaw ng motor Siyempre malalayo yun. Ang layo talaga. Kung pwedeng adalin sa bundok So ganon. Kung hindi naman maka-establish ng mga CCTV, mga other na mga tawag nito, puro mga security pang surveillance ba? Mga security surveillance camera, mga hindi ganon. Hindi ma-establish halimbawa, reward system. Diba? Ganun lang yun may intelligence fund naman, confidential fund. Siyempre, accomplishment, usual yan, magbibigay din ng reward niyan. Mismo may-ari ng motor. Pero ganun talaga. Para mahuli. Kaso lang dito, ibang motor na mga kinakarnap dito sa amin, mga luma na rin, kaya never bother na rin sila. Hanapin nila mga isang linggo, isang buwan, pero wala na. Hindi mo na makita. Siyempre, samaan ng loob na lang yun. Ganun Alam kasi nila dito. Siyempre, halimbawa, kung ikaw man pulis dito, ilan lang yung pulis dito, mapagod ka rin kakabantay sa kanila Ganun yan. Mababurn out ka, kumbaga. Madidrain yung energy mo kasi aabangan ka rin nila Patience yan Game of patience kasi yan So, ganun lang yun.
Ang ginawa ko naman dito, nagising ako. Kinabit ko yung motor sa tricycle ulit kasi nga kahapon nung siyempre nilakad ko, tinanggal ko talaga yung sidecar. Salamat naman sa Diyos nakaraos. At nakauwi naman ako ng maayos. So, salamat dun sa mga naalangan ako na i-drop din kayo. Baka mapolitika eh. Mahirap eh. Mahirap. Lalo dyan sa amin sa Coast Guard, iba yung galaw ng iba dyan eh. May galaw talaga silang kakaiba. Sana pa nalain ko sa Diyos na magkaroon ba ng pagbabago rito. Kasi sa panahon ngayon talagang pahirapan eh. Basta mga ultimo na lang, sinisibak kaagad eh. Siyempre yung mga tao na yan, nagserbisyo, naglingkod din yan. Sana bigyan nyo rin ng konsiderasyon. Kumbaga, hindi naman mga masasamang tao yan, mga walang kaso naman yan eh. Ganon lang yan, mga minor lang yan, usual yan, mga re-enlistment lang yan eh. Ganon. Kung yung tao nagserbisyo, edi worthy yan sila na bigyan mo ng pagkakataon yan. Ang maganda siguro yan, halimbawa kung ako may katungkulan, kung ako sa posisyon, kung natuloy ko yung pag-official ko noon, posisyonan ko yung mga ganyan, halimbawa, tapos kausapin ko talaga yung tao, pa-shoot out sila ng message o kaya mag-shoot out ng number, pautos ka sa tao, tawagan mo yan sila, tapos mag-issue sila ng affidavit nila na ayaw na nila mag-renew, mag-re-enlist, ganun ba? At least bigyan mo ng proseso, may procedure ang pagtanggal, hindi yung birahin mo na lang ng birahin ka agad. So ganun ba? Tanggalin mo ng tanggalin tulad sa akin. Kahit na may direktiba, backlash lang, sige lang. Kahit na may chain of command, birahin lang. Dalawa na ngayong direktiba na natanggap ko eh. Yung una, yung black and white, pangalawa again, yung text na. Pero wala pa din eh. Ang directive sa akin nun, mag-submit ako ng documents para makapag-board na. Wala pa din. Tapos ang masakla pa, dahil yung papel ko tiningga dun sa isang opisina, nakatag pa yun na case. Medyo sabi ko nga, bakit kaya case ang ginamit na salita doon? Kasi ang akin, reinstatement eh. Dapat reinstatement status, hindi yung case case verification. Grabe na pagtag sa papel ko, mga kababayan. Yung isa doon sa awards ko, sa awards and decorations ko, sa awards na natanggap ko, yung acknowledgement letter galing ko sa Malacanang. Opo, ng 2018, time po yun President Duterte. Ayaw magpatawag ni Mayor ni Presidente, kaya Mayor. Tamo yun ni Mayor Duterte, President of the Republic of the Philippines. Meron akong binigay na idea, talino doon. 3 yun. Sana nakatulong iyon. At isa nga doon sa ginawa ni Mayor, talagang naggawa siya ng isang ahensya ng gobyerno para tulungan yung OFW, yung tinatawag na Office of the Migrant Workers Office ba yung tawag nun? Basta Migrant Office yun. Liban doon sa OWA, sa POA, liban sa mga ganyan. Migrant Workers Office ang tinayo pa ni Mayor Duterte. Talagang salamat sa Diyos dahil sa mga ganong pagkakataon nakapag-submit tayo ng idea at ginamit naman nila, ginamit ni Mayor. Yun, salamat sa Diyos. Although na yung signatory nun, yung is secretary ng Presidential Complaint Center. Hindi naman ako nag-complaint Nagbigay talaga ako ng idea. Kasi hindi ko ugali yung sunugin kung ano man yung meron dyan sa Coast Guard. Ayaw ko mga ganon. Ganon lang iyan. Kasi ang isang assessment ko dyan, kasi hindi naman ako matalino, pero hindi naman ako bobo. Masabi ko, kung meron mang sisilip sa mga ganyan, ay bedi proper authority, hindi ako. Ganon lang iyon. Ba't ko pa kailaman yung isang bagay na hindi naman sakop ng ranggo ko? Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, naalala ko. Kwento ko na rin lang. Nung minsan nandun ako sa land bank, dyan sa headquarters, doon pa yun sa kabilang land bank, doon sa may building yun. Basta sa lumang land bank dyan, sa tapat mismo ng headquarters, merong building doon ng customs yata yun. Doon sa ibaba. Tumambay ako noon, time yata yun ng mga 2008, mga ganon.
Kasi ano ng ranggo ko nun, si Manpers na yata yun. Oo. 2000, mga ganyan. Kinausap ako ng isang ano doon, supplier o isa sa Coast Guard. Sabi niya, sir, ako sir yung naghatid doon ng kumot na kalahati. Sabi niya ganyan. Nagulat ako, ba't niya sinabi sa akin yun? Doon kami mismo sa loob ng land bank, tapos tinabihan niya ako, tapos sinabi niya yung ganun. Siyempre nagtaka naman ako. Pero sinagot ko siya. Sabi ko, ma'am, ganito. Sabi ko, ma'am, ito yung ranggo ko lang. Tapos may opisina naman ako. Ngayon, kung ano yung sakop ng ranggo ko, pababa, yun lang yun, ma'am. Pero yung trabaho na lagpas na sa ranggo ko pataas, wala na akong pakialam dun, ma'am. Hindi ko nasakop yun. At saka, ma'am, pag hindi sakop ng opisina, hindi ako nakikialam niyan. Sabi ko, wag kayong mag-alala, ma'am, hindi ko natrabaho yung ganung bagay. Napangiti man yung babae. Pero sabi niya, nakakahiya daw, sabi niya ganyan sa ginawa niya. Sabi ko, wag kayong mag-alala, hindi ko natrabaho yun. Kasi pinagbibintangan nila ako dyan, suspect nila ako na isa ba akong taga-intel o kaaway ba. Yun ang mga banat ng paninira dyan. Ganun yan sa gobyerno. Pag wala ko silang makitaan na halimbawa suspect, halimbawa basta-basta na lang sila mambintang, tapos kung ano-anong chismis na halimbawa kwento lang, tapos hindi naman na verify, hindi naman na validate, ganun kasakit yan. Kwento lang, chismis lang. Dapat sana ginawa ng black and white, gawa ng report, tapos harapan, ganun, para kung magkasunugan, sunugan na. Hindi yung birahin niyo yung tao, wala namang ginagawang masama sa inyo. Yun lang o. Bakit ko ba naikwento yan? Dito sa amin ganun lang yun. Dahil sa hirap din ng buhay, ganyan. Tapos reward system. So ganun, para mahuli yung mga masasama na yan. So yun din ho sa trabaho. Kung meron man dyan gumagawa ng mga ay hindi ko trabaho yun. Hindi ko trabaho yan. Hindi ako bobo para makialam sa isang bagay na hindi ko naman, kumbaga ba manggulo. Hindi ko trabaho yan. Ganun lang yun. Kasi nangyari sa akin yan, pinag-initan din ako nun sa isang opisina, dun sa may pier. Lahat na lang pagbibintangan kasi hindi ako nagsusugal eh. Hindi ako nainom. Ibig sabihin, kaaway ka pagka oras na tawagan, inuman, kainan dyan, tapos hindi ka sumasali. Kaaway ka ngayon. Ganun lang yun. Kasi sabi nga ng kantang Tagalog yung pag may alak, may balak yan eh. Pag may alak, may balak. Ganun yung kanta eh. Siyempre hindi ako sumasali. Hirap eh. Ang tingin talaga sa'yo, kaaway. Ganun talaga ang pinaka, para bang sabi rito, parang connotations. Connotations, conundrums, yung ano ba tawag, mga magandang termino dyan. Yung parang kalakaran. Pag hindi ka dyan sumasama sa kaaway ka kagad yan. Parang ganun, ikaw ang taga-feed. Hindi ganun. Daming nakakilala sa akin, hindi ako gumaganyan. Ganun, tsaka hindi ako bobo. Although hindi naman ako matalino, tama lang, masabi ko. Tama lang. So yan lang yun. So kahapon nung pinalap ko yung documents ko, binibitin pa rin talaga. Tapos ang nakatag pa doon sa documents ko, mga case study. Sabi ko, grabe naman, sabi kong termino case study. Ang status ko is re-enlistment lang yun eh. Bagaman may direktiba naman, dapat nga magtuloy-tuloy kasi may utos yung commandant namin eh. Commandant speaking yan eh. Tapos meron pang security of tenure, yung 6656. Yung konstitusyon natin, Article 3, the Bill of Rights. Meron ako mga batayan eh. Kung yung referensya ng pagbaklas sa akin is yung September of 2023, Memorandum Circular. Memorandum Circular, kung tutusin nga yan, partly unconstitutional siya. In a sense na nagre-re-enlist ako, may direktiba, bigla ka lang pahintuin, labasan ka ng kwan. Tsaka violation ngayon kasi may chain of command eh. So ganun yan, kasi kami, yung Coast Guard, yan siya, yung uniform service pa rin yan siya. Third Armed Uniform Service. Yun ang nakasaad sa RA 9993. So ganun na iyan.
So yung mga nagsira sa akin diyan, siyempre away, ano yan, away muna, prinsipyo yan. Ganun ho iyan. Away, prinsipyo yan. Ang isang pinag-awayan dyan, siyempre yung kasama kong babae, dalaga. Yung kasama kong babae, may asawa. Pinapakailaman, ginagan. Siyempre sinasabihan ko, tinuturuan ko yung kasama. Naggagalit pa sa akin. Di pabayaan ko. Ganun lang yun. Pagka ayaw niyang turuan siya, ayaw niyang sawayin siya, siyempre senior ako Yun na isang obligasyon doon kasi ginampanan ko na 'Di ba? Junior ko sila. Senior ako. Turuan ko siyempre. Kasi napapansin ko yun. Ngayon pagka ayaw magpaturo, bayaan ko. Kaya doon kami nag-away niyan. Ganun lang yun. Pero the rest yan, yung iba dyan paninira sa akin, ano yan? Yung related naman sa religion. Sinasabi ko talaga yan. Sabihin ko ulit dito. Ayaw ko talaga umanib sa ganyang reliyon. Ngayon banggitin niya sa akin kung sino-sino yun sila. Alam na yan. Mismo pa nga taga-Batikan yung nagpadala ng emisaryo dyan sa Coast Guard para magbanggit yun siyempre nagpahinga na si commandant namin, si Commandant Listay, si Sir na COVID yata yun si Sir. Alam ni Sir yun. Tsaka yung malungkot pala na balita, kahapon pauwi na ako, may nakausap ako doon na doon sa base Taguig. Nagkwentuhan kami. Sus, grabe. Nalungkot din ako kasi nagpahinga na pala si Sir Joselito de la Cruz. Ang tawag namin dyan sa Coast Guard, si Gistone. Kasi tisoyin si Sir Guwaping si Sir. Kahawig talaga ni Gistone Alarcon. Akala mo nga siya pag naglalakad, sigaw mga tao, Gistone. Guwaping talaga si Sir. Nagpahinga na pala si Sir. Grabe, nalungkot naman ako. Mabait naman si Sir sa akin Kahapon ko lang nalaman. Tsaka inaanap ko rito sa Facebook yung account niya. Wala sinarado na yata ni misis niya. So yun yung mga malungkot na balita diyan. Abang-abangan na lang natin kasi gawa na lang ako ng ibang hakbang siguro palabas sa labas ng Coast Guard. Kasi kung gaganyanin talaga tayo ng gusto, isa lang itong patunay, isang mga dahilan dyan. Hindi naman kanila yung Coast Guard Ganun iyan. Sa gobyerno iyan, gobyernong may-ari. Siyempre gobyerno, saan yung soberenya ng gobyerno? Sa tao, sa taong bayan. Hindi naman sila ang nagpapasahod sa amin. Tao kayo mga kababayan. Opo. Kayo mga kababayan ko, ang nagpapasahod sa lahat ng tao dyan sa gobyerno. Hindi yung nakaluklok dyan kung sino asta-astahan dyan. Hindi ganun. So, may mga safety, naman yan may mga safety tawag, measures yan, may mga batas naman yan. Ang kailangan lang dyan, yung isang namumuno o isang tao at magpalit na halimbawa, makapagbago na ng panibagong ihip ng hangin, matanggal tong ulap ng kasamaan ba. Ganun lang yun. Kasi sa ngayon may ulap pa ng kasamaan Pag matanggal yung ulap ng kasamaan na yan, siyempre tuloy-tuloy naman sikat ng araw Kumbaga, hinayaan lang ng Diyos siguro mangyari ito para ma-expose kung sino yung mga yan. At least, siyempre, sabi nga ni Pulong din, minamarkahan niya rin nililista niya rin kayo. Tama lang yun. At i-post ko na muna rito. Bago ko makalimutan, ito si John F. Kennedy. So again, panawagan ko naman sa Amerika to President Trump, Sir, if this video reach your attention, please and kindly review 2695. Kasi sir, yung nangyayari dito sa Pilipinas, sir, kaiba Opo. Ang kampante ng loob ng mga gumagawa ng kasamaan dito. Dahil lang naisip nila ang may-ari Pilipino. Hindi Amerika pa rin yung may-ari. Proclamation 2695 issued by then Harry Truman. Andito sa loob yung dragon yung traidor na dragon. Ginagago tayo rito. Baka mapalayo-layo pa tayo. Sir, yun lang sir ang akin sa America, and to the American people, thank you very much, and may God keep America strong. And to President Trump, sir, you're doing a great job.
May God strengthen that hand, so that hand may be strong on the lever of power. Ika nga ni late Ferdinand Marcos, Edralin Marcos. Yun. Visionary, strong leader, yun nga lang. May pagkakamali rin siya siguro. At sinabi niya rin naman, inako niya rin naman. So, America, wake up, wake up, wake up, wake up. Again, hindi niyo ako kaaway. So, to my fellow subscribers, to my viewers, followers, thank you very much. If you have any question, comment, suggestions, you post it on the comment section down below. And please don't forget to like, share, and subscribe. Paki-follow nyo na rin ho yung aking YouTube channel. Opo. Panawagan ko lang po sa inyo para ho makapag YouTube live din po ako. So, ito ngayon, maaga tayong nag-umpisa. At naikabit ko na yung aking motor sa sidecar dahil mamaya mag-iigib na naman ako kasi kailangan ko mag-iigib muna rito. Bago na naman ako kung saan naman ako mapunta. So again, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ng inyong pamilya, at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So shoutout sa aking mga magulang dahil kailangan talaga magtiis-tiis lang tayo. At saka sa akin mga kapatid, mga relatives, mga pamangkin, sa aking mga kaibigan at sa mga kasama ko dyan sa Philippine Coast Guard. Ang alam ko sa iba sa inyo dyan, siyempre nalungkot din at nabalitaan din. Siyempre, ang dating sa inyo niyan, kung ginawa nga sa akin yan, 24 years in the service ako, ginawa sa akin ganyan how much more dyan sa inyo, sa mababa. So, sana sa mga hakbangin ko, kasi i-update ko lang naman kayo. Kasi kung meron man akong gagawing mga hakbang, mga paraan para ma-offset ba ito, magawa ng aksyon, at least ba ma-lift ko yung mag-isa ako sa maging maliit man lang nakatulong para ma-lift yung moral ng mga kapwa ko dyan na non-officer sa Philippine Coast Guard. Kasi alam ko yung iba sa inyo dyan, siyempre nag-iisip na At saka marami na hong nag-optional retirement dyan, mga bata pa nagsialisa na dyan. So makita mo yung apektado yung moral. Opo. So kung apektado yung moral, anong tawag nun? Diba? Is that a form of subversion? Sabi nga ni Yuri Alexandrovich Bisminov, i-post ko muna rito, baka makalimutan bago ko magsarado. Yan si Yuri Alexandrovich Bisminov, is a Russian spy. Napakatalino niyan. So, yun lang ho. Salamat ng maraming salamat. Sa Diyos po ang karangalan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode alteram partem, let us hear the other side. Amen.